beloved Boss Mike Cervera. Yan, mga kababayan. So, buena kay BP Sara, sabi rin sa UNTV. Oo, BP Sara nakatanggap ng summons sa Office of the Prosecutor sa kaso ng alin, mga kababayan? Tangkang pagpatay kay Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady at si Speaker, kung inyong natatandaan, mga kababayan. Ha? Kung inyong natatandaan yan, natandaan nyo ba yung mga pagmumura niyan? Yung bang mura ng mura, tapos patayin nyo si ganito, patayin nyo si ganyan, patayin nyo si ganon. Yung po yan, mga kababayan. Yan po yung kaso. So, mga kababayan, ito yung tatalakayin natin ngayon. At yung kamalasang dinadanas ng kampo ni Duterte. So, eto na, mga kababayan. Ipasok na natin. Bukod pa riyan. Eto pa, mga kababayan. Hindi lang pala yan. Kung inyong matatandaan din, mga kababayan, na itong si Sara Duterte ay binulgar niya rin mismo. Nakasama na siya saan? Sa listahan ng ICC na iuunahin daw po siya na hulihin kahit nasa dulo ng listahan. Si Sara, mga kababayan, marunong palang sumunod sa listahan kung sino nauna. Kasi gusto niya, mga kababayan, kung sino nauna sa listahan, dapat siya mauna. Kaso daw, mga kababayan, pinagtataka niya. Bakit yung listahan ng ICC, nasa dulo siya? Pero bakit ngayon, siya daw ang mauuna? Ay, nako. Ang katwiran ni Sara, parang bata talaga, no? Ibang klase. Ibang klase to si Sara. Parang bata. Eto na, mga kababayan, puntal na natin. Oo. Pasok. Eto ho, balikan lang ho natin, are. Balikan lang ho natin, are. Pasok. Ang ICC ng mga susunod na aarestuhin kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity ni Nako. FPRRD. Yan. Ayon kay VP Sara, kasama daw siya rito. Pati na rin ang ilang kaalyado ng dating Pangulo. Ang detalye sa agenda report, Manati. Tama nga naman, Prima Song for fun. Ladies first, oo. Dapat sundin natin yon. Oo, Sara nga naman, ladies first. Ikaw naman. Huwag ka na magtaka kung mahuli yung mga lalaki dahil ikaw lang naman yung babaeng nag-iisa. Ano mga kababayan, Si Sara lang naman yung nag-iisa na babae dyan eh. Kaya dapat nga nauna pa siya sa ama niya eh. Kaso mga kababayan, nauna yung matanda. Siguro sabi ng ICC, unahin natin yung pinakamatanda. Tapos yung sumunod na anak na. Yun. Kaya yun, nangyari. Eto na mga kababayan, binabalikan ko lang ho ito mga kababayan. Dahil nabalita na natin to. Dito mismo mga kababayan, si Sara Duterte mismo ang nagbuko sa sarili niya na kasama po siya sa listahan ng ICC. At pinagtataka po niya na bakit kailangan daw siya ang mauna. Tama nga naman ang sabi ni Primas, ladies first dapat. Siyempre, yung mga lalaki, tuwan-tuwa kahit papano, no? Mauna si Sara. Makikiramdam yung mga yan na nasa listahan. Na na si Sara muna mauna. Makikiramdam sila kung ano mangyayari. Malay nyo, biglang magpresenta. Magpresenta mga kababayan na pwede ba maging star witness na lang kami, ha? Ay, nako. Paano nga naman pala, mga kababayan, kung lahat yung mga lalaking mga kasama dyan ay magpresentang maging star witness laban sa mag-ama. Ano kaya mga kababayan ang mangyayari dyan? Ano kaya? Sige, eto na mga kababayan, tuloy na natin.
Pasok! Monitor ng ICC ang ilang pag-uusap ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte. Na? Sa isang ambush interview habang nangangampanya nitong weekend sa Carcar City, Cebu, sinabi ito ni VP Sara. Habang nasa Hague, Netherlands daw siya, nagtaka siya kung bakit pansamantalang nahinto ang pagbisita niya kay FPRRD sa detention. Okay. At nang payagan ulit, recorded na ang conversation nila ng kanyang ama. Yan, mga kababayan, nagtaka daw si Sara kung bakit nire-record na yung usapan nilang mag-ama. Siguro nagpaplano sila kung paano nila malulusutan yung ang nangyayaring at mga kaso nila, no, mga kababayan. Yung mga nangyayaring problema at mga kaso nila. Siguro pinag-uusapan nila dalawa. Siyempre, mga kababayan, sa sitwasyon nila, napakaraming problema niyan. Unang-una, sa usaping pampolitika, malaking factor yan. Bakit, mga kababayan? Kailangan si Sara hindi siya ma-impeach ng tuluyan. Bakit ho? Kapag ka po yan, napukpukan. Opo, hindi po tulad ng pukpok na si Maharlika ang tinutukoy ko. Pag napukpukan po sa Senado, itong si Sara at ang naging hatol, guilty, tapos na ang karera. Tapos na ang karera ng mga Duterte, maniwala kayo sa akin. Alam na alam ni Libayan yan. Oo, di ba Libayan? Kapag katong si Sara na guilty sa impeachment trial, wala na sila. Wala na rin yung pangarap ng idol mo maging vice-presidente ni Sara. Oo, mga kababayan, ano, Evangeline Camilosa, opo, Luz Morishima. Sa inyo pong lahat, Pink KMA, sa ating mga moderator, batiin nyo yung ating mga bisita. So ngayon, mga kababayan, eto, nagtaka pa si Gaga. Isa talaga, no, mga kababayan, alam nyo, yung pagkabobo ni Sara, lantaran na. Alam nyo, mga kababayan, totoo. Oy, Aaron, live to, ha? Aaron, shoutout sa'yo. Alam nyo, mga kababayan, yung pagkabobo ni Sara, madalas na lantaran na. Galing na mismo sa kanya. Jerry Angeles, oo. Malay mo naman pag nagkita tayo, sabi ko sa iyo, kung ano suot ko at hiningi mo, basta kasya sa akin yung damit mo, palit tayo. Oo, ha? Mga kababayan, so bukas nasa QC ako. May katagpo akong isang gwapong mayor at isang gwapong artista. Itong mga ito, mga kababayan, mga tropa. Nung araw kasi, mga kababayan, sa totoo lang, maraming gusto sa akin kumuha maging artista. Kaya lang talaga, oo, nung pinapartner sa akin, yung isang magandang artista, hindi pumasa. Hindi pumasa sa panlasa ko. Namimili ako eh. Gusto ko foreigner talaga yung makapartner ko pag nag-artista ako. So eto na, mga kababayan, ano? Eto na. Ngayon, mga kababayan, yan po, no? Kamalasan na ito, mga kababayan, biruin ninyo. Bukod doon sa nakaamba na impeachment trial, may nakaamba na warrant of arrest, galing ng ICC. At eto na naman! Sabi na, pinapadalo, saan? Sa piskalya. Pinagpapaliwanag na. Naku, Diyos ko, Fiona, ano na ang magiging kapalaran nyo talaga rito? Alam nyo, parang telenovela, kung ano mangyayari sa mga kontrabida. Di ba? Parang telenovela. Abang nang abang tayo kung ano mangyayari sa mga kontrabida. Kadalasan, di ba? Sa pelikula, mas excited tayo kung ano mangyayari sa kapalaran ng mga kontrabida. Minsan hindi na natin napapansin yung mga bida. Oo, dahil nakapokus tayo. Saan? Sa mga kontrabida na nag-ano tayo. Sana may masamang mangyari sa'yo. Di ba, no? Hindi ba ganun na nangyayari dito? Para bang abang na abang tayo sa mga kontrabida kung ano mangyayari sa kanila. So yun po yun, mga kababayan. So eto na. Paganda na ng paganda ang alin, mga kababayan, ang mga nangyayari sapagkat talaga naman kung kadyot lang ang pag-uusapan, eto na,
kinakadyot na sila ng kamalasan. Di ba? Oh, aminin nyo yan. So, Sarah, tuloy natin. Ano ba yung pinaglalaban mo? Lumagi sa Hague si VP ng halos isang buwan bago bumalik sa Pinas. Kita mo, isang buwan ka dyan, Sarah. Hindi ka nagtrabaho. Diyan ka lang. Uy, balita ko, Sarah. Ano daw dyan? Sa The Hague. Alam nyo po ba, sino puro po ang taga-Netherlands? Sino po? Sino po ang taga-The Hague? Sino po taga-Netherlands? Naku, mga kababayan. Alam nyo, sabi ng kaibigan ko, dyan daw ay legal ang prostitusyon. Hindi kaya sumideline si Maharlika doon? Mga kababayan, ako nagtataka lang, alam nyo naman si Maharlika, di ba? Yan talaga trabaho niya. Siyempre mga kababayan, sabi nga nila, kapag kaputi ka, ang lahi mo, attract ka daw sa mga exotic na mga itsura tulad ni Maharlika. Hindi kaya sumideline siya muna. Nagpokpok kaya si Maharlika sa The Hague? Ano, mga kababayan? Sa tingin nyo lang, ano po? Sabi ni Luz Morishima, wala pa sa 1,000 like. Naku naman! Magsa-10,000 na tayo, 4,000 nang mahigit yung nanonood. Mag-like naman kayo. Alam nyo, eto problema. Oo, kasi nauna yung excitement nyo at libang ninyo kapag nagbablog ako. Mga kababayan, may batas dito. Unahin nyo munang mag-like ko bago kayo makinig sa akin, Pwede po ba? Mag-like muna kayo. Sige na. Oo, alam ko ho yun na naaaliw ko kayo. Kahit nga yung mga DDS, aliw na aliw sa akin Alam nyo po ba yun? Na yung mga DDS, aliw na aliw sa akin? Kaya nga ho, nawalan na sila ng gana na sumuporta kay Digonyo. Kasi sa tuwing nagpapaliwanag ako, gets na gets nila. Yung gusto kong ipahatid na balita at paliwanag at katwiran para sa kanila. Our beloved Boss Mike.